Ihahatid ko lang ang order na ito, tapos uwi na para magluto kay Inay. Oy, Ma'am Sofia. na naman. Itay, sinabi ko na, kung hindi ninyo tatanggapin si Miguel, hindi po ako uwi sa inyo. Ma'am Sofia, sabi po ni Don Alejandro na basta po umuwi kayo, tatanggapin na niya ang kasal ninyo kay Mr. Cruz. Sa mga taon na ito, kung wala po ang suporta ni Don Alejandro sa likod, paano magkakaroon si Mr. Cruz ng ganitong tagumpay? At ngayon po, Ma'am Sofia, siguro hindi na kayo nag-iisa? Itay, paano ninyo nalaman na buntis ako? Hindi ko pa nga nasasabi kay Miguel. Totoo po ba ang sinabi ni Roy? Talaga po bang handa na kayo tanggapin si Miguel? Ma'am Sofia, baka po nakalimutan ninyo, sino po ba ang hari ng lungsod Arya? Lahat po ng galaw ninyo, nasa paningin po ni Don Alejandro. Ay naku, naman. Ang itay ko, siya ang pinakamakapangyarihan sa lungsod Arya. HMM. Hindi ko maintindihan, ano ba ang nagustuhan mo sa batang yan? Isang taong hindi ka nga makilala. Itay, nagka-amnesia po siya dahil sa aksidente. Hindi naman po niya sinasadya. Kapag gumaling na po siya, saka ko sasabihin. Sa ngayon, natatakot akong matrigger siya. Sige, natatakot kang matrigger ang isang binatang lalaki. Pero hindi mo inaalala ang matandang itay mo? Ay, abiso ng sistema, malapit nang mag-expire. Ang inyong order. Pakidala po agad. Malapit na po akong maubusan ng oras. Pagkatapos ko po ihatid ang huling order na ito, uwi na at dadalhin ko na po si Miguel para makilala ka. Ay, teka, pakiusap, wag na wag po ninyo ilalabas ang sikreto. Hindi pa alam ni Miguel ang tunay kong pagkatao. Ngayong gabi, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ay! Mula nang mawala ang inay niya, natatakot akong masaktan siya kahit kaunti, kaya nagkaroon siya ng ganoo pag-uugaling walang kinikilala. Don Alejandro, isa lang po ang Ma'am Sofia natin, normal lang po na palayawin siya. Halika na, umuwi na tayo. Sa wakas, tinanggap na rin ni Itay si Miguel. Sa mga nagdaang taon, ang pinsalang natamo ni Miguel sa pagsabog ay naibalik ko na sa pamamagitan ng mga herbal na sopas. Ito ang kahampamanan ng Pamilya Cruz. Naglalaman ng aming kwintas na kambal isda. Kapag nakilala mo ang gusto mong makasama ibibigay mo sa kanya ang kalahati. Handa mo ba itong tanggapin? Opo, handa ako. Kapag gumaling, pakakasalan kita at dadalhin sa bahay. Hindi na tayo maghihiwalay pa. CJ. Noong sumabog ang pabrika, iniligtas ako ni Miguel. Para mapakasalan si Miguel, nakipaghiwalay ako sa aking pamilya. Kung malaman niya na ako ang tagapagmana ng mga Reyes, siguradong masusurpresa siya, di ba? Gagawin kong si Miguel ang pinakarespetadong lalaki dito sa lungsod Arya. Pagkatapos ko ihatid ang huling deliver ng pagkain, oras na para umuwi at gawa ng herbal na sopasin. Sasabihin ko na rin sa kanya ang aking Kuya Miguel, tapos ka na po bang maligo? Ang bango-bango mo, Kuya Miguel. Miguel Cruz. Valerie Santos, anong ginagawa mo? Ate Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Bakit naman parang nagiging formal ka pa rin sa akin? Hindi mo ba alam, ang mga lalaki ay mahilig sa black stockings. Kanina, si Kuya Miguel ay sobrang ate, parang di pa nakakatikip. Kayo. Alam mo, sabi ni Kuya Miguel, tuwing may nangyayari sa inyo, parang kahoy ka lang daw sa kama. Walang hiya kang kabit. Ang hindi mahalang kabit. Sa tingin mo ba, itong maputlang mukha mo, magugustuhan ni Kuya Miguel? Kung hindi mo sinamantala si Kuya Miguel noong siya'y na-aksidente at na-comatose, at nag-alok ng sarili para magpakasal. Sa tingin mo ba ay may lugar ka pa sa Pamilya Cruz, sa mga nagdaang taon? Inalagaan mo ng mabuti si Kuya Miguel, pero ngayong magaling na si Kuya Miguel. Kung marunong ka, ibigay mo na sa akin ang posisyon bilang Ginang Cruz, sa akin. Ngayon, pati ba naman ang mga kabit, mayayabang na rin. Pinaghirapan kong alagaan siya, sa loob ng maraming taon. Bakit ko naman siya Ay nak. Valerie. Sofia Reyes, anong ginagawa mo? May sakit pa si Valerie. Ako pa nga ang gustong magtanong kung anong ginagawa mo. Hindi mo ba nakikita na nagkunwari lang siyang nahulog? Ay,
Kuya Miguel, huwag mo nang sisihin si Ate Sofia. Sige na, kasalanan ko lahat. Inaalala ka pa rin ni Valerie, tapos binabaliktad mo pa ang katotohanan. Tao ka pa ba? Valerie Santos, tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Anong ginagawa mo kanina? Ay, Ate Sofia, nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po akong ipahiya. Sige na. Anong ginagawa mo? Kuya Miguel, huwag mo nang sisihin si Ate Sofia. Kasalanan ko lahat. Ay, Valerie, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Mainit ang noo mo, dadalhin kita sa ospital. Miguel Cruz. Masakit ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Kasalanan mo yan. Alainan. Miguel Cruz. Pinagmukha mo akong isang katatawanan. Oras na para tapusin ang kaguluhang ito. Anong oras na ba to? Bumalik ka pa rin. Hindi mo sinasagot ang tawag ko at hindi ka man lang bumili ng gulay pabalik. Gusto mo ba akong patayin sa gutok? Wala akong ganang makipag-away sa iyo ngayon. Pupunta ako sa ospital para magpa-check up. Manahimik ka, babaeng walang halaga. Anong kapal ng mukha mo ngayon para kausapin ako ng ganyan? Sa loob ng mga taong ito, hindi man lang magkalaman yung tiyan mo. Ano pa ang silbi ng pag-aalaga ko sa'yo? Ngayon, sumasagot ka pa sa akin. May nagluwal nga sa iyong mga magulang, pero parang hindi ka pinalaki ng maayos. Walang utang na loob. Inay, ano po ang ginagawa nyo? Aray ko, Diyos ko po. Miguel, sa wakas ay nakauwi ka na. Itong asawa mo, naglakas loob siyang saktan ako. Ikaw, isang anak na kinalimutan ng ina, simula ng mag-asawa. Aray ko. Tita, ayos lang po ba kayo? Valerie, ayos lang si tita. Si Valerie talaga, maalaga at mapagmahal. Si Miguel ay swerte sa'yo, isang tunay na biyaya. Sofia, hindi lang si Valerie ang sinaktan mo, ngayon pati ang inay ko ay gusto mo pang saktan. Valerie, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Aray ko, may nasaktan ba sa'yo? Naglakas loob kang apihin si Valerie. Si Valerie ay ang tagapagmana ng Santos Group. Sa ginagawa mong yan, gusto mo bang mapahamak si Miguel? Santos Group. Tagapagmana ng Santos Group. Napakalaking bagay ba yan? Ha, hindi malakas ang Santos Group. Ikaw na nagde-deliver ng pagkain. Napakahusay mo naman. Kahit buong buhay ka pang mag-deliver ng pagkain, hindi mo man lang kikitain ang presyo ng isang tasang tiyan nila. Sasabihin ko sa'yo. Mas mabuti pa, magdasal ka na walang nangyari kay Valerie. Kung hindi, babalatan kita ng buhay. Kaya pala sa puso, napakalahaga ng kapangyarihan at yaman. Sofia, sa tingin ko, wala ka na talagang pag-asa. Ikaw siguro ang wala ng pag-asa. Ilang taon akong nagtiis para sa pamilyang ito. Nagtrabaho ng walang reklamo. Nagde-deliver ng pagkain para makatulong sa gastusin sa bahay. At kailangan ko pang umuwi para pagsilbihan. Ang inay mo na naghahanap ng butas sa lahat. Eh ikaw, ano nang ginagawa mo? Sa kumpanya, malaking boss ka. Nagpapakasarap sa aircon kasama ang kabit. Sofia, bakit ka naging ganyan ngayon? Para kang demonyita. HMPH. Ngayon naglakas loob ka pang mang-insulto. Tingnan mo, wawasakin ko yung bibig mo. Inay, masaya pa naman sana ako ngayon dahil nakuha ko ang investment mula sa Pamilya Reyes, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod area. Ngayon, dahil sa inyong gulo, nawala na ang gana ko. Iyon bang Pamilya Reyes na kasing yaman ng isang bansa? Opo. Ay, ang Pamilya Cruz ay yayaman na naman, ngunit mayroong ilang mga tao na tila malas sa aming Pamilya Cruz. Balak ko pa naman siyang palayasin ngayon, nang itong anak ko naman ay bigla namang sinwerte ng husto. Hindi ito maiiwasan, ito ay dahil sa galing ng aming si Valerie, hindi ba? HMPH. Pirman mo to. Pirman mo itong divorce papers. Ngunit linawin muna natin ang lahat. Noong una, ikaw ang naghabol para mapabilang sa aming pamilya. Kaya ang pera ng Pamilya Cruz, huwag mong isiping makakakuha ka kahit isang sentimo. Posible bang ang investment mula sa Pamilya Reyes ay dahil sa akin at wala itong kahit katiting na kinalaman kay Valerie Santos? Ha, ang Pamilya Reyes, sila ang kumokontrol sa ekonomiya ng buong lungsod area. Ikaw, isang delivery rider lang, na walang pera at walang kapangyarihan. Bakit hindi mo pa sabihin na ikaw ang tagapagmana ng Pamilya Reyes? Paano kung sabihin ko na ako ang nag-iisang tagapagmana ng Pamilya Reyes?
Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Gusto mo pa bang sabihin na, sa mga taong ito, para kay Kuya Miguel, ikaw ay nagtago ng iyong pagkatao? Ate Sofia, napakahusay mong magyabang. Bakit hindi ka nalang sumali sa paligsahan ng pagyayabang? Sofia, pwede ba, huwag ka nang magkunwari. Ikaw na isang delivery rider lang, huwag mo nang sabihin ikaw ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Kahit sabihin mo pang ikaw ay katulong ng pamilya Reyes, walang maniniwala sa'yo, habang lalo kang nagkukunwa, lalo lang akong nandidiri sa'yo. HMPH, Miguel, huwag mo nang sayangin ang oras mo dyan sa kanya. Sabihin mo sa kanyang pirman na niya agad yan, at lumayas sa pamamahay ng pamilya Cruz. Sigurado ka ba na napag-isipan mo na ang pagpirma dyan? Ate Sofia, kung dahil sa akin, ako na ang humihingi ng tawad. Ngunit ako at si Kuya Miguel ay wala talagang namamagitan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, basta't hindi magalit si Ate Sofia. Kahit magtiis ako ng kaunti ay ayos lang. PWE. Valerie, huwag kang maloko. Nitong babaeng walang hiya, gusto lang niyang manatili sa aming pamilya Cruz at hindi umalis. Kung marunong ka, pirman mo na agad yan at umalis ka. Mas mabuti pang pag-isipan mo ng mabuti ang kahinat na ng pagpirma sa kasunduang ito. Walang anumang kahihinat na hindi ko kayang panindigan. Ako si Sofia Reyes. Bakit hindi ko napansin noon na napaka-ipokrita mo? Kung ganyan ka ka-ipokrita, manatili ka na lang ng tahimik sa pamilya Cruz, at maging isang mabuting asawa ng mayaman. Narinig mo na rin ang sinabi ng inay ko kanina. Kung gusto mong makipag-divorce, huwag mong isiping makakakuha ka kahit isang sentimo. Kaya pala sa harap mo, ganito ako kawalang kwenta. Ang dami ng taon ng ating pagmamahalan. Susukatin mo lang sa pera. Hindi ka ba mayabang? Huwag mong kalimutan. Dati, puno ka ng peking gamit nang dumating ka sa aming pamilya Cruz. Kung hindi lang si Miguel ay nakaretay sa kama, ikaw mismo ang lumapit para magpakasal. Sa tingin mo, papayagan ko ba ang pagpapakasal mo kay Miguel? Sa prangkang salita, nag-aalala lang ako na, kung sakaling may mangyari kay Miguel, walang kasama. Tek. Tama na. Wala nang saysay ang pag-uusap. Ano nang ginagawa mo? Gusto mong makipag-divorce pero kailangan ko munang pumayat. Sofia, huwag kang sumusobra. Miguel, habang kasama mo si Valerie, nilalandi mo naman ako. Nakakadiri ka. Hindi mo pinipirmahan ang divorce papers. Di kaya mahal mo ako. Kuya Miguel. Sofia, huwag kang nag-a-assume. Saka, kung hiwalay na tayo, sino pa ang tatanggap sa'yo sa lungsod area? Pinagsawaan lang kita. Dapat malaman mo. May mas magaling pa sa'yo. May mas mataas pa sa langit. Ikaw, Miguel. Hindi ikaw ang hari ng lungsod area. Kung gayon, wala kang karapatang makipag-divorce sa akin. Kuya Miguel, nandito pa naman ako. Nga, kapag nakipag-divorce ako, hindi ba yan ang gusto ninyo? Pwede mo nang pakasalan si Valerie. Hindi mo na kailangang kumaliwa sa hotel. Pwede bang huwag kang mag-isip ng kung ano-ano? Pumunta ako sa hotel para alagaan si Valerie. Nilalagnat si Valerie. Gusto ko lang siyang dalhin sa ospital. Ang dahilan na yan. Naniniwala ka ba riyan? Nakakatawa isipin. Ang sarili kong asawa. Nakikipag-check-in sa hotel sa ibang babae. Ang beddings pa ay bigay ko. Ate Sofia, bakit mo ba ako laging sinisiraan? Babae ako. Kailangan ko pang magpakasal. Kung ganyan ka palagi, ayoko nang mabuhay. Mamatay na lang ako. Valerie, huwag kang magalit. Ngayon mismo, para sa'yo, tuturuan ko ng leksyon ang babaeng walang hiya na yan. Huwag ka nang kung ano-ano ang sinasabi. Humingi ka na ng tawad kay Valerie. Galit ang inay ko. Kundi, hindi ko rin siya mapipigilan. Pinaghirapan kong alagaan ka gamit ang herbal soap. Para lang gamitin mo ang lahat ng lakas mo. Para itulak ako. Ako. Sinungaling ka.
Ang herbal soup nitong mga taon. Lahat yan ay gawa ni Val. Mga taon na yan, ikaw ang gumawa lahat. Val-Eri, huwag kang maiyang umamin. Ang lahat ng ito ay nakita kong ginawa. Wala yan sa akin. Nag-prepare lang ako ng herbal soup kay Kuya Miguel ng ilang beses. CJ. Dahil sinabi mong ikaw ang gumawa ng herbal soup. Ano nang ebidensya mo? Gusto ko lang naman na gumaling si Kuya Miguel. Bakit pa kailangan ng ebidensya? Akala mo ba, lahat kami ay tulad mong si Sofia, bawat hakbang ay may masamang balak. Kung ganyan ka magplano, bakit hindi ka nalang umalis? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sabi mo, ikaw ang gumawa ng herbal soup. May ebidensya ka ba? Walang anuman, Val-Eri, huwag kang matakot. Ako, ang matandang ito, ang ebidensya. Anak, ang herbal soup na yan. Araw-araw dumarating ng eksakto sa oras. Pero lahat ng yan ay inangkin ng babaeng yan. Tama, ang driver ko rin ay pwedeng magpatuto. Kung gayon dati, bakit hindi mo sinabi ang totoo? Dahil ako ang nagpapigil kay tita na magsalita. Dahil, gusto kong maging maayos ang relasyon mo kay Kuya Miguel. Tama, ganoon nga. Kaya pala, dati niloko mo ako. Akala ko talaga, ang katawan ko, ay gumaling ng tuluyan dahil sa'yo. Dahil lang sa ilang salita, naniniwala ka na sa kanila? Isang taong hindi makakilala ng herbal ingredients. Isang taong umaasa, araw-araw na palayasin ako. At isa pa, tauhan niya ang driver na iyon. Hindi lahat ng sinasabi ni Valerie ay totoo. Miguel, inay mo ako, lolokohin ba kita? Tama, Ate Sofia. Kahit hindi ko makilala ang mga herbal ingredients, pwede ko namang tikman isa-isa at ay compare sa lasa na sinasabi online. Tama. Lahat ng ito ay kaya kong patunayan. Ang paggawa ni Val-Eri ng mga bagay na ito, nakikita ko yan. Huwag na huwag ka, magpapaloko sa babaeng yan. Para kay Valerie, kaya mo magsinungaling ng harapan. Miguel, lahat ng ito ay personal kong nakita. Huwag kang magpapaloko sa babaeng yan. Si Valerie ay mabait pa rin gaya ng dati. Valerie, salamat sa iyong hirap nitong mga taon. Miguel, hindi ko akalain na ganyan ka pala. Kadaling maniwala. Naniniwala ka na sa ilang salita lang ng iba. Nagkamali ako sa'yo. Tigil. Inay, hayaan mo na siyang umalis. Isang ganap na manloloko. Gusto kong makita kung ano ang kakayahan niyang mabuhay nang wala ako. Hindi na ako miyembro ng Pamilya Cruz. Akala mo ba gusto kitang pakialaman? Huwag kang nag-aasyo. Kung gayon, huwag kang tumahol. Saka, ayoko ring makita ka. HM, ang tigas pa rin ng bibig mo. Tingnan mo, ang damit na suot mo sa ilalim ng delivery uniform. Binili yan ng Miguel ko, di ba? Ano na gusto mong gawin? Dahil aalis ka na sa Pamilya Cruz. Kung ano man ang nasa katawan na may koneksyon sa Pamilya Cruz, wala kang ibabalik na kulang. Dapat mo itong iwan dito. Miguel, ganyan ka na lang ba manunood habang inaapi nila ako? Dahil pinilit mong magpakasal sa akin, no? Gusto kong makita kung gusto niya talagang makipag-divorce. Di ba't napakagaling mo? Pagkatapos ng araw na ito, ituturing kong namatay na si Miguel. Noong gabing iniligtas niya ako. Ano nang sabi mo? Kuya Miguel, medyo nahihilo pa ako. Valerie, ayos ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital. Ayos lang ako, Kuya Miguel. Huwag kang mag-alala, magpapahinga lang ako, at ayos na ako mamaya. Ang pinaka-importante ngayon ay ang kay Ate Sofia. Hanggang kailan ka pa mag-iingay? Ngayon, hindi maganda ang pakiramdam ni Valerie, kaya dadalhin ko siya sa ospital. Anak, bakit mo pa pinapansin ang sinungaling na yan? Nagpapaawa lang siya para kunin ang simpatiya mo. Tama nga. Ang taong tulad niya, may lumalabas pa bang totoo sa bibig? Palayasin niyo na siya sa Pamilya Cruz. Sige, huhubarin ko.
Itong damit na to, noong bagong kasal pa lang. At inaalagaan si Miguel. Kinuha mo to sa kabinet ni Miguel para ibigay sa akin, damit panlalaki. Pero sinuot ko ng ilang taon. Ibibigay ko iyan pabalik sa'yo. Itong kwintas na to, noong gumaganda na ang kalusugan ni Miguel, para sa first anniversary namin. Dahil takot kang gastusin ko ang pera ni Miguel, kinuha mo ang mga lumamong pilak at tinuna para ipagawa ng couple's necklace. Pero sinabi mo kay Miguel na marumi ang silver, kaya huwag niyang isuot. Ibibigay ko rin ito pabalik sa... Itong pantalon na... Noong pinunit ng nanay ang palda ko, ipinabili mo sa sekretarya mo para sa akin. Labis akong naantig noon. Kaya hindi ko halos maisuot. Ngayon, ibibigay ko rin ito pabalik sa'yo. Kung lalabas ka ng ganyan, pinapahiya mo lang ba ang pamilya Cruz? Sa loob ng maraming taon, ang kahihiyang dinala mo sa pamilya Cruz ay hindi pa ba sapat? May mukha ka pa talagang magsalita. Ang nangyari noon, kung hindi ka lang nagsusuot ng ganyang palda habang nagde-deliver ng pagkain at kung kani-kaninong lalaki lumalandi, paano kita sasaktan? Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako. Tita, huwag po kayong magalit, masisira lang po ang sarili ninyong kalusugan. Si Valerie talaga ang nakakaintindi. Ibinabalik ko sa'yo lahat. Sandali. Ang singsing na may brilyante sa kamay mo, ibebenta mo ba yan para magkapera? Ang kumpanya ni Miguel. Kung wala ako, hindi siya magiging ganito ngayon. Sa tingin niyo ba, hahabulin ko ang mga to? Sophia, isipin mong mabuti. Ikaw puro ka lang pagyayabang. Si Valerie nga, na tagapagmana ng mga Santos, ay hindi kasing yabang mo, isang ulila na napaka-arogante. Ang singsing na kung sino man ang gustong kumuha, kunin niya. Basta ako, ayoko. Sophia, ang dami mong dugo sa binti mo. Matigas ang buhay niyan, at ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang hita. Hindi natin alam kung saan siya nakipaghalubilo, sa labas at kung anong sakit ang nakuha niya. Ang dugong ito na dumadaloy sa sahig ng bahay namin. Ang malas. Itay. Gusto kong umuwi. Sophia, huwag kang mangyaring lumuhod at magmakaawa sa akin na bumalik. Huwag kang mag-alala. Ang mga Reyes ay hindi ganoon kababa ang tingin sa aming sarili. Baby, ayaw na tayo ng papa mo. Talagang matigas pa rin ang ulo ni Sofia. Iniisip pa rin ba talaga niya na siya ang tagapagmana ng pamilya Reyes? Tita, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Baka nga totoo na siya ang tagapagmana ng pamilya Reyes. TWE. Siya, isang ulila na walang magulang. Noong una, kung hindi lang. Kuya Miguel, okay lang ba si Ate Sofia? Kapag lumabas siya ngayon, malalaman niya kung gaano kasarap ang buhay niya sa pamamahay ng mga Cruz. Kuya Miguel, hindi na siya babalik, ikaw lang ang sa akin. Baby, huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ng mama na may mangyari sa'yo. Ma'am. Dadalhin ko na po ang mga tao para tapusin ito. Miguel, quits na tayo. Valerie, kumain ka pa ng marami. Ah, salamat po, tita.
Nakikita kang ganyan kapayat, kahit akong matanda na ay nadudurog ang puso para sa'yo, Kuya Miguel. Ito ang sabaw na pampalakas, na espesyal kong iniluto para sa'yo ngayon. Ngayon, may inilagay din akong pampalusog na herbal na gamot, tikman mo. Anong nangyari? Hindi ba masarap? Hindi, bakit iba ang lasa ng sabaw na ito ngayon kumpara dati? Anak, masyado bang mainit ang sabaw? Kaya hindi mo malasahan. Kung ganun, hihipan ko po para lumamig, Kuya Miguel. Huwag na. Huwag na muna natin inumin ang sabaw, kumain na lang muna tayo, baka magutom ka pa. Sige po, Kuya Miguel. Si Valerie, kahit magtimpla ng asin hindi marunong, kung siya talaga ang gumawa nito, kaya pala mali ang pagbintangan ko kay Sofia. Hay, sige na nga, sa ugali ni Sofia, sigurado akong babalik siya ngayong gabi para hanapin ako. Pagbalik niya, kahit labag sa loob ko, patatawarin ko na lang siya. Sofia, gising ka na? Itay, okay lang ang anak ko. Okay lang. Sabi ng doktor, kailangan mo lang magpahinga ng maayos. Anak, ngayong nakauwi ka na, huwag ka nang bumalik doon. Tiningnan na ni Itay. Ang batang yon sa pamilya Cruz ay hindi marunong magpahalaga sa'yo, hindi siya karapat-dapat sa anak ko. Nabisuhan na ni Itay na kanselahin ang lahat ng suporta ng pamilya Reyes sa pamilya Cruz. Binilhan din kita ng isang isla. Pagdating ng panahon, ang anak mo sa tiyan, kung gusto mong ipanganak, doon ka magpapalaki ng tiyan. Ang babae kapag nangganganak, para lang yang isang paa, ay nasa hukay. Gagawin ni Itay ang lahat para matulungan kang manganak ng maayos. Hahanapin ni Itay ang pinakamagaling na doktor para mabawasan ang iyong pinsala. Itay, ito ang anak ko. Kailangan ko siyang ipanganak ng ligtas. Roy. Ma'am Sofia, ito ang custom na alahas na pink diamond na ipinadala mula sa Mina del Sol gawa ng pinakamagaling na artisan ng British Royal Family. Ito ang 88 ari-arian kasama ang hanay ng mga helicopter at helipad at ilang mga isla. Itay, hindi ba naman ito masyad? Wala pa yan. Basta masaya ang anak ko. Kahit gusto mong bilhin ang buong syudad Marina, hahanap si Itay ng paraan para bilhin para sayo. Miguel, kung malalaman mo ang tunay kong pagkatao, pagsisisihan mo kaya ang pagtrato mo sa akin ng ganito ngayon? Anak, sa pagkakataong ito, hindi ka na siguro magiging malambot sa Miguel na yon, tama? Itay, huwag po kayong mag-alala. Si Miguel ay nasugatan noon sa sunog. Idagdag pa ang mga epekto ng kanyang aksidente sa sasakyan. Pinaghirapan kong alagaan siya sa loob ng ilang taon gamit ang mga herbal na sopas. At sa wakas ay nanumbalik na ang kanyang lakas. Idagdag pa na sa mga nagdaang taon na nagtrabaho ako na parang kalabaw para sa pamilya Cruz. Nabayaran ko na ang lahat ng utang na loob ko. Mahal kong Sofia, alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Sa loob ng ilang araw, mag-host si Itay ng isang handaan sa pagbabalik para sa'yo. Gusto kong ipaalam sa lahat na si Sofia Reyes ay anak ni Don Alejandro Reyes. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob ng mga api sa iyo sa lungsod area pagkatapos nito. Ano? Umalis na ang pamilya Morales sa puhunan. Sir Miguel, isipin niyo na lang siguro kung sino ang nabangga niyong napakalaking tao. Ano? Pati si Sir David ay umalis na rin sa puhunan. Hindi nyo mahanap kung sino ang may gawa. Ipagpatuloy ang paghahanap. Paanong di mahanap? Ano pang silbi ninyong mga walang silbi? Kuya Miguel, baka gusto mong tawagan ko ang papa ko para matulungan ka niya. Valerie, salamat. Pero medyo malaki ang kulang na pondo ngayon. 30 bilyong piso. Natatakot ako. Ayos lang, salamat. Ako mismo ang magre-resolba nito. Bakit ka nandito? Hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag kang pumunta sa kumpanya kung walang importante? Ayaw mo akong pumunta dito dati. Dahil baka makita ko ang inyong milagro, tama? Miguel, pirmahan mo na Paano kung ayaw ko? Kuya Miguel, matagal na siyang nakadikit sa iyo at sa wakas ay pumayag na siyang maghiwalay. Hindi ka ba pipirma? Pakiramdam ko lang, kung maghihiwalay kami, ako ang dapat na makipag-usap sa kanya. Hindi siya sa akin. Sige na nga. Kayo, mga hayop. Sino ka? Bakit mo kasama si Sofia? Sa pagkatao mong iyan,
Wala ka pang karapatang malaman kung sino ako. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ang pinuno ng Santos Group. Aba, anak ka pala ni Ricardo Santos. Kaya naman pala, ang pangit na nga, naghahangad pa maging kabit. Ikaw. Siguradong ikaw ang lalaking kabit ni Sofia. Hindi nakapagtataka, noong nakaraan sa Pamilya Cruz, nagdurugo sa hita, palibhasa, kung kani-kaninong lalaki, lumalandi sa labas, at nakakuha ng sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Mabuti, magaling. Sofia, hindi pa tayo diborsyado, pero ang lakas ng loob mong magdala ng kalaguyo sa mismong harapan ko. Hindi ko akalain noon na ganyan pala kalaki ang tapang mo. Kung ano man ang iniisip mo. Hindi na importante. Kuya Miguel, tingnan mo siya, di ba? Parang inaamin na niya, ang lalaking ito, siguradong lalaking kabit ni Sofia. Ang isang babaeng nagsisika na makuha ako. Talaga bang magtataksil? Siguradong ginagawa niya ito para inisin ang aktres na ito. Gumagaling na rin sa pag-arte, pati pamumrovoka, ginagamit na. Akala mo ba sa pagdadala mo ng kung sinong lalaki sa harap, magmamakaawa akong makipagbalikan sa'yo? Huwag kang mangarap. Lele. Bakit dati hindi ko alam na ganito ka kakapal ang mukha? Pirmahan mo na ang kontrata. Nagmamadali ako. Kuya Miguel, pirmahan mo na, si Ate Sofia, atet na, sumama sa lalaking kabit niyang ito. Hindi ko akalain na ganyan ka pala kabagat. Hindi naman ito kontrata na nagkakahalaga ng 10-10 bilyon. Kailangan pa ba ng ganyang pag-iisip, Sir Miguel? Oo nga, Kuya Miguel, pirmahan mo na. Ang kilos niya ay hindi mukhang nagkukunwari. Miguel, hindi ka pa pumipirma. Ang maliit na bagay na divorce papers ay hindi karapat-dapat sayangin ang oras ko. Marami akong ginagawa. Hello. Sir Miguel, ang eroplano para sa Lungsod Area Business Expo ay na-delay. Bukas pa darating, wala na tayong schedule ngayon. Mag-schedule ka ng ibang meeting. Hindi ko po masyadong maintindihan ang ibig niyong sabihin. Kahit ano na lang ang schedule mo, hindi mo ba maintindihan iyon? Hindi ka na kailangang bumalik bukas. Sofia, ano ang ipinagmamalaki mo? Tanga ka ba? Hindi mo ba nakikita na ayaw niyang pumirma? Naglakas loob kang murahin ako, tingnan mo lang at babasagin ko ang bibig. Pinapayuhan kita. Ayaw mo sa santong dasalan. Baka hanapin mo pa ang santong paspasan. Bitawan mo ako, kayong dalawa. Ang sampal na ito ay para sa iyong kawalang hiyaan at sa pag-akit sa lalaking may asawa. Ang sampal na ito ay para sa iyong pagkukunwari. Ang sampal na ito ay para sa maling pagbintang mo sa akin at sa paninira mo. Sofia Reyes, hindi kita palalampasin. Tingnan mo, natakot ka. Kapag nagbanta ka, dapat may kasamang lakas. Halimbawa, kung maglakas loob ka pang magpakitang gila sa harap, ipapawala ko ang Santos Group sa lungsod area. Hello. Tulungan mo akong patayin ang isang tao. Ano man ang halaga, ayos lang. Pangalan. Sofia Reyes. Isang Reyes, sawa ka na ba sa buhay mo? Hindi namin kaya, walang sino man sa buong lungsod area ang makakagawa niyan. Payo ko sa'yo, huwag mo siyang gagalawin. Kung makasta, hari ng lungsod area, duwag namang pumatay ng tao. Mga walang silbi. Ay, teka nga pala. Halika, Valerie. Kuya Miguel,
Hindi ko akalaing igagawa mo ako ng tubig na may pulot. Gaga, nakalimutan mo na ba? Matapos akong maospital dahil sa araw ng pagsabog, ikaw ang palaging naghahanda ng tubig na may pulot para sa akin. Iyon ang panahon kung kailan tayo nagkakilala. Naaalala ko pa, taong 2025, Agosto 7, tama, di ba? Hindi pwede. Si Kuya Miguel, inakala niyang ako, si Sofia Reyes ilang taon na ang nakalipas. Sa puso niya, kami lang dalawa ang nakakaalam nito. Kung basta ko na lang, itong kukunin. Sofia, ang lakas ng loob mong agawin ang lalaki ko. Humanda ka, ipapakulong kita. Tita, paano na kung sira na ang mukha ko? Baka iwan ako ni Kuya Miguel. Huwag kang mag-alala. Kung maglakas loob siyang iwan ka. Ako, ang matandang hakluban na ito, ang unang hindi papayag. Pero itong sugat, si Sofia Reyes ba talaga, ang duwag na iyon, ang gumawa? May duda pa ba? Imposibleng saktan ko ang sarili ko para lang isisi sa kanya, di ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kasi, itong bagay na ito, ay nagulat ako. Dati, para siyang maamong aso. Ngayon, bakit naging ganoon siya kalupit? Sigurado, si Sofia Reyes, galit siya dahil inagaw ko si Kuya Miguel, HMP. Ano naman kung galit siya? Karapat dapat ba siya sa aking Miguel? Dito sa buong lungsod Arya, ikaw lang, ang karapat dapat sa aking Miguel. Inay, Kuya Miguel, sa wakas dumating ka na. Tingnan mo ang mukha ko. iyan ay, Si Sofia Reyes, ang babaeng walang hiya na iyon, ang bumugbog sa akin. Naiinggit lang siya sa akin. sa susunod, papahingin ko siya ng tawad sa'yo. Huwag. Kuya Miguel, tawagan mo siya ngayon din. Pabalaykan mo siya. Tama na, Valerie. Ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya, at ngayon, nahaharap sa matinding krisis ang kumpanya. Kung noong nakaraan, ang pag-alis ng puhunan ng mga boss ay malubhang sugat. Ngayon naman, ito na ang magpapabagsak sa pamilya Cruz. Ang huling dago. Ano? Bakit nangyari ito? Bakit nagkaganito? Ninakaw ang mga sikreto ng kumpanya. Ibig sabihin ba niyan, katapusan na ng Cruz Corporation? Ay, ano bang nangyayari? Siguradong may paraan pa para makabawi. Ito. Inay, napakalaki ng butas na ito. Ang Cruz Corporation, kulang na kulang ang anumang gagawin. Tita, Kuya Miguel, ang pinaka-importante ngayon ay hanapin ang taksil na nagnakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Dapat siyang panagutin sa ginawa. Kung hindi, talagang babagsak na ang Cruz Corporation. Anak, kailangan nating mahanap ang taksil. Pinaimbestigahan ko na ang lahat ng tao. Ang safe, pinasabog hanggang sa hindi na makilala. Kahit fingerprint ay hindi ako makakuha. Ay. Bilang tagapagmana ng mga Santos, ang umupa ng ilang tao para kumilos ng palihim at sirain ang isang safe. Madali lang yan, di ba? Dati naman, wala namang problema sa loob. Bakit ngayon lang biglang nagka-problema? Mayroon bang kainahinalang tao sa kumpanya ngayon? Ang pumunta sa kumpanya ngayon ay si Sofia Reyes. Si Sofia Reyes. Impossible. Hindi niya magagawa iyon. Paano kung hindi si Sofia Reyes? Ang lalaking dinala niya ngayon, baka siya ang gumawa. Ano? Nagdala pa siya ng lalaki sa kumpanya. Mabuti. Dati pa man, alam ko na naisa siyang hindi mapakali. Miguel Cruz. Kahit ano pa ang isipin mo. Sa pagkakataong ito, kailangan nating singilin siya. Lahat ng pagkalugi ng kumpanya, dapat niyang bayaran lahat. Kung hindi niya mababayaran, ay pakulong mo siya. Ay. Inay, huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong mag-alala, pupuntahan ko siya ngayon din. Ay, huwag ka nang mag-alala. Bibilhan ko ang baby.
Nasaan ako? Ano ang gusto ninyong gawin? Bakit ninyo ako itinali sa upuan? Pakawalan ninyo ako. Sofia Reyes, nakalimutan mo na ba ang ginawa mo? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Ano? Huwag mong sabihin dahil lang tinuruan ko siya ng leksyon. Paghihigantihan mo ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ang mga sikreto ng Cruz Corporation. Ikaw ba ang nag-leak? Ano? Ito ay gawa mo na naman, di ba? Kuya Miguel, tingnan mo siya. Siniset up niya na naman ako. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba talaga ang gumawa nito? Kung umamin ka, dahil sa ating pinagsamahan, handa akong magbahagi ng pasanin. Kung hindi mo sasabihin, mapipilitan akong ibigay ka sa otoridad. Miguel Cruz, sa itsura mo, iniisip mo na sigurado ako ang gumawa nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Dahil dumating ka sa opisina ni Kuya Miguel noong araw na iyon, saka lang ninakaw ang safe. Bakit hindi mo na lang sabihing ikaw ang nagnakaw ng lihim? Valerie Santos, nauna akong umalis sa opisina niya kaysa sa iyo. Hindi mo ba naiisip na nakakatawa ang sinasabi mo? Valerie, Kuya Miguel, hindi ka ba naniniwala sa akin? Paano ko magagawa ang isang bagay na makakasakit sa iyo at sa Cruz Corporation? Miguel Cruz, kilala mo sa pangalan at mukha, pero hindi sa pagkatao. Madaling iguhit ang balat ng tigre, pero mahirap ang mga buto nito. Baka siya mismo ang magnanakaw na sumisigaw ng magnanakaw. Manahimik ka. bakit mo siya sinaktan? Ay, Kuya Miguel, sinaktan mo ako. Isang walang silbi na, hindi man lang kayang pamahalaan ang kumpanya. Isang mahilig maging kabit ng iba. Ang bagay na bagay talaga kayong dalawa. Valerie, umalis na tayo. Sa ganitong lagay niya, wala rin tayong makukuha sa kanya. Pinakamatindi na, gutumin natin siya ng ilang beses. Magtitino na yon. Pero, Wala nang pero-pero. Nagpareserba ako sa Casa Fortuna. Para sa'yo, dadalhin kita roon para kumain ng paborito mong lechon. talaga, Kuya Miguel, paano mo nalaman na paborito ko ang lechon ng Casa Fortuna? Ang reservation doon, kailangan ay book isang buwan in advance. Kuya Miguel, napakabuti mo sa akin. Naman, tara na. Huwag na nating sayangin ang oras. Sofia, mahilig kang kumain ng lechon. Pagkatapos kong isara ang proyektong, sa 3rd anniversary natin, dadalhin kita sa Casa Fortuna para kumain no. Esan. Miguel Cruz. Kaya pala para sa'yo. Kahit isang order ng lechon, ay hindi ko deserve. Bakit ka nagdesisyon ng mag-isa na itali siya? Kuya Miguel, sinisisi mo ba ako? Huwag mong kalimutan, si Sofia Reyes, ang dahilan ng pagbagsak ng kumpanya, ang pangunahing salarin. Pero hindi kailangan ng ganoong matinding paraan. Mamaya, pakawalan na siya. Kuya Miguel, bakit? Hindi mo iyon sinabi kanina. Ako, Inutos to ni tita. Ako naman, nasasaktan lang ako para kay Kuya Miguel, kaya ginawa ko na. Kaya bakit naman, ako pa ang sinisisi ni Kuya Miguel? At saka, si Sofia Reyes, kung naglakas loob siyang nakawin ng lihim ng Cruz Corporation ngayon, sa susunod, maglakas loob siyang pumatay sa Cruz Corporation. Kuya Miguel, paulit-ulit mo pa rin ba siyang pagbibigyan, sa madaling salita? Kuya Miguel, mapoprotektahan mo ba ang isang kriminal habang buhay? sige na, ilang araw lang naman na ginugutom. Sa laki ng kasalanan niya ngayon, kailangan din siyang magtanda. Valerie, hindi ka naman sinisisi. Pakiramdam ko lang ay dumihan niya ang iyong mga kamay. Ang ganitong maruming bagay, huwag mo nang gawin sa susunod. MM. Pakiramdam ko, ang Sofia ngayon, ay iba na sa Sofia na kilala ko dati. Kuya Miguel, alam kong nagkamali ako. Sa susunod, kapag gagawa ako ng ganitong bagay, tatanungin kita. Huwag ka nang magalit, Kuya Miguel, ha? Tara na. Kuya Miguel, hintayin mo ako.
Anong paraan ba ang ginamit mo para hindi ka malimutan ni Kuya Miguel? Hindi ko maintindihan. Anong karapatan ng isang ulila na tulad mo para maging ganyan kayabang? Bakit? Ang isang bagay na madali kong nakuha, hindi mo ba makukuha? Ayaw na ayaw ko. Diyan sa pagiging kalmado mo. Anong karapatan mong maging ganyan kayabang? Miguel Cruz, alam ba niyang pumunta ka rito ngayong gabi para bigyan ako ng leksyon? Oo naman, alam niya. Sabi ni Kuya Miguel, lahat ng gagawin ko, dapat sabihin ko muna sa kanya, kaya ang pagpunta ko rito, syempre alam din ni Kuya Miguel. Bakit? Hindi mo naman siguro iniisip na nagkabalikan kayo ni Kuya Miguel, at, ay. Tingnan mo ang singsing ko, ito ang pinakamalaking pink diamond mula sa Mina del Sol. 3 carat at nagkakahalaga ng 800,000 piso. Sinabi ko na kay Kuya Miguel, nabilhin to pagkatapos ng krisis ng kumpanya. Pero mapilit si Kuya Miguel, nabilhin para sa akin. At sabi pa ni Kuya Miguel, Agosto 7 raw ngayong taon, ang engagement namin. Agosto 7. Ang bilis ng panahon, isang kisap mata, mag-e-engage na kami ni Kuya Miguel. Agosto 7. Bakit Agosto 7? Dahil sabi ni Kuya Miguel, yan ang araw, na mahalaga para sa aming dalawa. Hindi mo naman siguro alam, 4 na taon na ang nakakaraan, yan ang unang beses namin ni Kuya Miguel. Ngayon, naiintindihan mo na siguro, kung gaano ako nasaktan, noong ikinwento mo ang nakaraan ninyo ni Kuya Miguel, kung gaano yun kasakit para sa akin, di ba? Dahil bago pa kayo, ni Kuya Miguel, kami na ni Kuya Miguel. Buti na lang pinaglaruan ka lang niya, pero naniwala ka, at nagpakasal ka pa sa kanya, kahit na aksidente siya at nag-aagaw buhay. Talaga namang napaka-devoted mo. Pero ano ngayon? Isang kumpas lang ng daliri ko, babalik na naman si Kuya Miguel sa akin. Tanga, kahit anong gawin kong imbento, naniwala ka, nakakatawa talaga. Ikaw, Sofia Reyes, mula simula hanggang dulo ay isa ka lang katatawanan. Pero yung katatawanan na sinasabi mo, siya ang umangkin sa lalaking mahal mo sa loob ng 3 taon. Manahimik ka nga. Tigil. Mahal kong Sofia. Itay, Sino kayo? Paano nyo kami nahanap dito? Lumayas nga kayo. Sinasaktan nyo ako. Bitawan nyo ako. Alam nyo ba kung sino ako? Ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Sa lungsod Arya, ang sino mang mangangahas, nasaktan ng tao ko ay hindi pa naipapanganak. Sofia, ayos ka lang ba? Pasensya na, anak. Nahuli si Itay. maayos lang po ako. Sofia Reyes, anong balak mo? Huwag mong isipin, na porke may matandang lalaki kang tagapagtanggol. Ayos na, Kapag ganyan pa rin kadumi ang bibig mo, hindi lang isang sampal ang aabutin mo sakit. Nandidiri akong idikit man lang ang kamay ko sa... Itay, umuwi na po tayo. Sofia Reyes, hindi ka patatawarin ni Kuya Miguel. Hihintayin ko. Nakakainis ka, Sofia Reyes. Siguradong pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Anak, ito bang nangyari? Ay gawa ni Miguel? Siya nga siguro. Itay. Patawad. Noon, nagmatigas po ako. Dahil sa lalaking iyon. Nakipag-away po ako sa 3 taon po akong hindi umuwi para bisitahin ka. Sinong magulang ba ang makakatiis na magalit sa sarili niyang anak? Ang iniisip ni Itay ay baka hindi ka maayos. Si Miguel Cruz ay tanga. Pabaya sa trabaho. Madali siyang nabubulagan ng panlabas. Hindi siya karapat-dapat para sa aking anak. Ngayon, nagpahatid ako ng taro dock sa bahay mula sa Casa Fortuna. Hindi ba't paborito mong kainin ng taro dock? Umuwi na tayo.
Itay, binilhan niyo po ako ng tarot deck. Ah, Sofia. Sofia. Itay. Ang anak ko. Aba, Baby. Patawad, hindi ka na protektahan ni Mama. naimbestigahan na ni Itay. Ito ay pakana ni Valerie Santos. Ninakaw niya ang lihim ng kumpanya ng pamilya Cruz at ipinasa ang sisi sa'yo. Binagsak na ni Itay ang Santos Group. Sa loob ng isang araw, maglalaho na ang Santos Group sa lungsod area, Cruz Corporation. Itay. Hindi ko na ipaaabot. Sa umaga ang Cruz Corporation. At ipapakansela ko ang kasal namin ni Miguel Cruz. Mula ngayon, wala nang ugnayan. Mabuti. Mula ngayon, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod area, ang pamilya Reyes, ay sayo na ipinagkakatiwala. Ngayon, iuutos ko na ang handaan sa pagbabalik mo at ang seremonya ng pagsasalin ng pamumuno ng pinuno ng pamilya Reyes ay sabay na gaganapin bukas. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamahusay sa lungsod area. Wala nang mangangahas na apihin ka. Miguel Cruz. Valerie Santos. Gusto kong magbayad kayo, buhay sa buhay. Umalis sa pamumuhunan ang pamilya Reyes. Kahit si Sir David, na matagal nang kapartner namin, ay umalis din sa pamumuhunan. Ano? Handa kang magbayad ng danyos para sa paglabag sa kontrata, para lang putulin ang ugnayan sa amin. Sino ba ang kinalaban ko at ginaganito? Simula nang umalis si Sofia Reyes, wala nang nangyaring maganda. Valerie, sino ang nanakit sa'yo ng ganyan? Kuya Miguel, kailangan mo akong ipagtanggol ngayon. Huwag ka nang maging malambot kay Sofia Reyes. Oo nga, Miguel, tingnan mo si Sofia Reyes. Ang lupit niya. Tingnan mo to, at to pa. Wala nang maayos sa mukha ni Valerie dahil sa kanya. Hindi ba't nakakulong siya sa basement? Paano kanya nasaktan? Mabait naman si Valerie namin, di ba? Gusto lang naman niya siyang bigyan ng tubig, pero kabutihan ng isinukli niya ay kasamaan. Tapos, tinawag pa niya ang kalaguyo niya, at pinagbubugbog si Valerie namin. Tama, yang matandang lalaki na yan, kasama ang kanyang mga tauhan. Sumugod sila sa basement, at dinala si Sofia, at ginawa pa akong ganito. Miguel, tingnan mo ngang mabuti, iyan ang magaling mong asawa. Kaya naman pala, pumayag siyang makipaghiwalay sa'yo. Kasi nakahanap na pala siya ng kapalit. Tama, si Sofia, kasama ang matandang lalaki na yan, nag-cosplay pa. Narinig ko mismo, tinawag ni Sofia ang matandang lalaki na Itay. HMPH, sabi ko na nga ba, hindi talaga siya matinong babae. Naalala ko, noong umalis siya sa bahay namin, paglabas niya. Ang dami ng dugong umagos mula sa hita niya, isang maruming sakit pala yun. Pagbalik namin, uutusan ko ang katulong namin, na lahat ng bakas na naiwan niya, ay i-disinfect ng husto. Hello. Alamin mo kung sinong lalaki ang nagdala kay Sofia. Ano? Hindi mahana, masyadong makapangyarihan ang koneksyon. Ano nang silbi ng pagpapakain ko sa inyong mga walang silbi? Kuya Miguel. Dahil si Sofia ay kasama na ng ibang lalaki. Hindi na rin siya babalik siguro. Wala nang saysay ang pagpigil mo. Huwag kang malungkot para sa taong hindi sulit. May Valerie ka pa. Pero hindi ko alam kung bakit si Sofia ay talaga palang hindi mapili sa lalaki. Yung isa, mukhang call center agent. Yung isa naman, mukhang matanda. Talagang kahit sino na lang pinapatulan.
Walang siyang pinipili. Sophia, talagang napakahusay mo, ha? Hoy! Nalaman mo na ba kung sino ang lalaking yun? Ano? Ang umaatake sa pamilya Cruz namin ay ang pinakamakapangyarihang pamilya Reyes sa lungsod area. Paano nangyari yan? Kahit gaano pa kami katanga, hindi naman namin gugustuhin kalabanin ang pamilya Reyes. Nako, ilang araw pa lang nakalipas. Sabi pa nila ay mag-i-invest sila ng 30 bilyong piso sa kumpanya natin. Bakit ngayon, inaatake na nila tayo? Inay, malulugi na ang Cruz Corporation. Nako, anak ko, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Cruz Corporation natin, tiyak na magkakaroon ng pagbabago, tulad lang noon. Ngayon din, malalagpasan din natin ang anumang panganib. Wala nang saysay, inay. Kahit 10 pa ako, hindi kayang tapatan kahit ang kalingkingan lang ng pamilya Reyes. Tita, Kuya Miguel, huwag po muna kayong mag-alala. Narinig ko po na ang pamilya Reyes ngayong magho-host ng handaan para sa kanilang tagapagmana, ang handaan sa pagbabalik at seremonya ng pagsasali ng pamumuno ng pinuno ng pamilya Reyes. Paano ko, direkta tayong pumunta sa handaan at kausapin sila ng harapan? Tama man o mali, umakyat tayo doon at humingi ng tawad, baka sakaling may pag-asa pa po sa bagay na ito. Valerie, ang ibig mo bang sabihin? May paraan ka para dalhin kami sa handaan ng pamilya Reyes. Nagkataon lang po na ako nakakuha ng invitation card. Nako, Valerie, talagang napakahusay mo. Hindi tulad ng walang silbing Sofia, na kinakampihan ng iba kaysa sa pamilya, nagnakaw pa ng lihim ng kumpanya. Ma'am Sofia, ayon po sa utos ninyo, naipadala ko na po ang divorce papers kay Mr. Cruz, pero tumanggi po siyang pumirma. Miguel, bakit ayaw mong pirmahan ang divorce papers? Sino ba ang sinusubukan mong lokohin? Hindi mo ba sinabi sa kanya na aalis ako ng walang dala? Nasabi ko na po yan, pero tinanggihan niya po. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Bago bukas, gusto kong makita siyang pumirma sa divorce papers. Sige po. Miguel, sa mga taon na ito, nabayaran ko na ang utang ko sa'yo. Pero ang pagtrabaho ko na parang kalabaw para sa pamilya Cruz, paano mo babayaran yan? Valerie, malaking tulong ka talaga. Handa na ang wedding gown. Kailangan ka nang ilabas ni Miguel para maglakad-lakad. Walang anuman po, tita. Hindi pa rin ako kinokontak ni Sophia. Totoo ba na may ibang lalaki na siyang kasama? Matagal ko nang itinuring ang sarili ko na kasama ni Kuya Miguel. Valerie, sa susunod huwag mo nang sabihin ang ganoong bagay. Huwag mong hayaang marinig ng mga taong may masamang balak. Masisira ang pangalan mo. Kuya Miguel, anong ibig mong sabihin? Ganyan talaga si Miguel, gentleman lang. Ayaw lang niyang may magchismis sa iyo, sa likuran mo. Siguradong iniisip pa rin ni Kuya Miguel, yang walang hiyang Sofia na yan. Hintay ka lang, sa handaan ng mga Reyes, ipapaalam ko kay Kuya Miguel kung sino talaga ang karapat-dapat sa kanya. Ano man ang mangyari, salamat pa rin sa'yo. Hindi ba si Sofia yan? Bakit siya narito? O sige, pwede ka nang umalis. Sofia, bakit ka nandito? Sinong kausap mo kanina? Hindi ko pa nga kayo natatanong kung bakit kayo nandito. Isa pa, kalayaan ko kung sino ang kausapin ko. Nakatira ka ba sa tabing dagat? Ang lawak naman ng sakop mo.
Siyempre inimbitahan kami para dumalo sa handaan sa pagbabalik ng tagapagmana ng mga Reyes. Ikaw naman na ulila, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na magpakita sa Hacienda de Reyes? Ha, naiintindihan ko na, siguradong yung katulong kanina ay nanay mo, kaya ka nakapasok, no? Ano? May pamilya ka? Sophia, gaano karaming bagay ang nililihim mo sa akin? May nasabi ba ako na wala akong pamilya? Ano na karapatan mong questionin ako? Oo. Ang ibig kong sabihin, lagi kang hindi nagbabanggit ng pamilya mo. Kaya pala, may nanay ka palang katulong. Siguradong kinahihiya niya ang pamilya niya, kaya hindi niya masabi kay Kuya Miguel. Kung mahal mo ang isang tao, dapat walang paglilihim. Sa tingin ko, hindi mo naman talaga mahal si Kuya Miguel. Kung hindi, bakit mo nililihim ang napakalaking bagay na ito kay Kuya Miguel? Tama, Miguel. Puno ng masamang balak ang babaeng yan. Huwag na huwag kang magpapaloko sa kanya. Sophia, totoo ba ang lahat ng ito? Kasama na ang matandang lalaking naghatid sa iyo noon. Miguel Cruz, tanga ka pa rin gaya ng dati. Sophia, pinagkatiwalaan kita. Tapos wala ka palang utang na loob. May konsensya ka pa ba? Naglakas loob kang sampelan ang Miguel ko. Miguel Cruz, talagang nakakadiri ka. Ikaw na babaeng walang hiya, okay lang nasaktan mo ako, pero paano mo nasaktan si Kuya Miguel? Dapat magpasalamat ka na abala sa pag-uwi ka makailan. At wala pa akong panahong pagbayarin ka. Sa tingin mo ba sa mga ginawa, maglakas loob ka pa ring magyabang sa harapan ko? Sofia, huwag mong isipin na porket may nanay kang katulong sa pamilya Reyes ay pwede ka nang maging mayabang. Ako, si Sofia Reyes, sa Lungsod Arya. Ay pwedeng maghari-hari yan. Sige, napakayabang mo. Alam mo ba kung sino ang sinaktan mo kanina? Si Val Erie, tagapagmana siya ng Santos Group. Sinaktan mo siya, hindi ka palalampasin ni Ricardo Santos. Sophia, mag-sorry ka na agad sa kanya. Kung hindi rin kita mapoprotektahan. Ang Santos Group. Isang bumabagsak na pamilya sa Lungsod Arya. Sinaktan ko na siya, kaya anong problema doon? Sophia, huwag mong isipin na porket ang nanay ay katulong sa pamilya Reyes. Ikaw na ang tagapagmana ng mga Reyes. Bilisan mo na, mag-sorry ka kay Valerie. Tama, huwag mong kalimutan ang iyong lugar. Sa tingin ko, kayo ang hindi nakakaalam ng inyong lugar, ano? Ikaw. Hindi ko papatulan ng isang pulubi. Duwag. Sophia, bakit hindi ko napansin noon na matalas pala ang dila mo? Hindi ko rin napansin dati na isa kang mangmang, bulag sa pagsunod sa magulang. At sa matandang babaeng iyan ka lang nakikinig. Ikaw. Paano mo nagawang murahin ako? Tingnan mo lang, sasaktan kita. Tingnan lang natin kung sino ang makakagalaw. Tinuturuan ko ng leksyon ang manugang ko. Anong pakialam mo? HMPH, pwede kang sumubok. Papasok kang buhay, lalabas kang bangkay. Ginang Cruz, nakalimutan mo na ba ang tungkol sa mga divorce papers na ibinigay mo sa akin? Tita. Miguel. Ito ang matandang lalaki, naghatid kay Sofia noon. Sophia, lumapit ka rito. Sir Miguel, ang divorce papers na ipadala ko na sa iyo, wala ka ng karapatang pakialaman ako. Sophia, makikipag-divorce ka sa akin dahil lang sa matandang lalaking yan. Sabi ko na nga ba, bakit ka biglang pumayag makipag-divorce? Kaya pala, nahanap mo yung matandang lalaking yan. Tita, hindi lang isa ang kasama niya. Dinala pa niya yung isang bata sa kumpanya ni Kuya Miguel noon. Matandang lalaki. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Baka kahit panty wala nang matira sa... HMPH, ang pera para sa akin ay mga numero lang. Kung gusto niyang kunin lahat, anong problema doon? Ikaw na matandang lalaki, binigyan ka na nga ng pabor, umaabuso ka pa, nagpautos kang saktan ako noon, hindi pa kita sinisingil. Titingnan ko kung gaano ka kayaman, para maging ganyan kayabang. Sa Lungsod Arya, ikaw pa lang ang unang, naglakas loob na kausapin ako ng ganyan. Bakit napakalakas ng aura ng matandang lalaking ito?
Sofia, ipaliwanag mo sa akin ngayon kung sino ang matandang lalaking to. Miguel, kung talagang maihalaga ako sa'yo, paanong pagkatapos ng 3 taon, hindi mo pa rin alam ang tunay kong pagkatao? HMPH, on my territory, and you dare to be so arrogant. What? Kayo po ang pinuno ng pamilya Reyes. Si Don Alejandro. Impossible. Kung ang matandang yan ay totoong pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya ng mga Reyes sa lungsod Arya. Bakit si Sofia ay hindi niya sinabi agad? Exactly. HMPH. If that's the case, then I'm the Queen of Heaven. Itay, ayaw ko pa po sana. Malaman nila ang pagkatao. Let's go. Sofia, stop right there. If you don't explain clearly who this old man is, then you Go back and sign the divorce papers. Ganoon ka ba kamukhang pera? For money, you married this old man. How come never noticed before that you're so? Are you just waiting for me to die? Kuya Miguel, are you okay? Ang lakas ng loob mong saktan ang Miguel ko. I've tolerated you for too long. Miguel. You can keep aside to see. What happens if you mess with me in my own house? Really do Sofia and this old man both say, this is their house? Oh my. There's no justice anymore. A daughter-in-law hitting her mother-in-law. I'm going to die. The banquet is about to start. Let's go. Don't waste time on these people. Inay, do you think there's a possibility that Sofia is the Reyes heiress? This is impossible. Exactly, Kuya Miguel. If she's the heiress of the most powerful Reyes family in Lungsod Arya, then why didn't she say so from the start? Every time I asked her before, she would change the topic. Just assumed and didn't ask again. Impossible. If she really is the Reyes heiress, how could she possibly deliver food to help with household expenses? Exactly. If someone like her could be the heiress of the most powerful Reyes family, then I'd be the world's #1 heiress. Sige na, Miguel. The most important thing for us now is to figure out why this Reyes Corporation is targeting our Cruz Corporation. Alright, stop thinking about it. Let's go inside first. Kuya Miguel, let's go. This invitation card was so hard for me to get. Valerie, you're still the best. I wish I had known you earlier. Kuya Miguel, it's not too late now. Let's go inside. Oh my. The interior of this place is truly luxurious. Valerie, come quickly and look. Isn't this the one we saw at the museum? It really is. Itong mesa ay gawa rin sa Nara. Ang kalidad nito. Mukhang 100 taong Nara. At halos 200 taon na nga. Paano mo nalaman? Ang pamilya Reyes, mukhang mas mayaman kaysa sa inakala ko. Oy, di ba yan yung Mr. Cruz na yumaman dahil sa asawa? Bakit? Nandito para manghingi ng pabor sa pamilya Reyes. Oh, may dala pa siyang ikalawang asawa na naghabol sa kanya. Ikaw. Linisin mo iyang bibig mo. Nandito ako para sa importanteng bagay. Wala akong panahon makipag-away sa'yo. Anong problema? Ginawa mo, tapos takot kang pag-usapan? Sino sa lungsod Arya ang hindi nakakaalam na ang Mr. Cruz natin, na aksidente, at na comatose, ay gumaling dahil sa asawa niya, sa mga herbal na sopas, na pinakain niya? Kalokohan. Ang anak ko ay isang mabuting tao na ginagabayan ng langit. Ipinanganak siyang may magandang kapalaran. Pinapayuhan kita, maging mabait kay Sofia Reyes, kundi, may parusa ang langit sa masama. HMPH.
May relasyon ka ba kay Sofia Reyes? Kung hindi, bakit ganoon ka magsalita para sa kanya? Tanging ikaw lang, itong malandi, matandang to, ang magkakaroon ng ganyang karuming pag-iisip. Ikaw. Maligayang pagdating po sa inyong lahat, ang handaan sa pagbabalik para sa aming ma'am, at ang seremonya ng pagsasali ng pamumuno sa pamilya Reyes ay formal na magsisimula. This heiress of the most powerful family in Lungsod area is truly something else. Even her posture when walking is so beautiful. This wealth, it really makes a person look good. I heard, she's also the favored student of Maestrong Aguila of Lungsod area. Oh. If someone marries her, they'll never have to worry in this life. This person has such beautiful dreams, such an excellent girl. Of course, only my Miguel is worthy of her. I thought they were some impressive person. Turns out, it's just Ma'am Sophie, a servant. But you know what? This Reyes family is really rich. Even a single servant is dressed so well. No wonder they're so arrogant. They're just borrowing power from their master. I'll have them thrown out. No need. I actually want to see what they're really planning. You can go attend to your business first. I won't let them bully me anymore. Isan. I'll just answer a call and be right back. Isan. The Reyes family is incredibly wealthy. If you win her favor, our company would be saved, wouldn't it? Val-Iri, huwag mong masamain ang sinasabi ni tita. Gusto lang naman ni tita na pangalagaan ang pinaghirapan ni Miguel. Letseng matanda. Don't think I don't know what your intentions are. HMPH. Once I marry Kuya Miguel, ipapakita ko sa'yo ang bagsik ko. I understand, tita. Ma'am Sophia, have we met somewhere before? Didn't expect Sir Miguel to use such cheesy pick-up line. This voice, really does it sound so much like Sophia's. Sir Miguel, has anyone ever told that staring at a girl like that is very rude? Sir Miguel, has anyone ever told that staring at a girl like that is very rude? Titignan kita kung kailan ko gusto. Tutal, pakakasalan din naman kita. Easy. Pasensya na, paumanhin sa inasal ko kanina. I heard Sir Miguel got married 3 years ago. The Reyes family is incredibly wealthy. If you win her favor, our company would be saved, wouldn't it? Yes, Miguel got married 3 years ago. However, go back and sign the divorce papers. However what? pero isip bata pa ako noon. At napakabata pa. Sophia. Kaya pala sa paningin mo, Miguel Cruz, ako, si Sofia, ay walang halaga? Ang 3 taon kong pagpapakasakit. Kapalit lang ng isang salita mula kay Sir Miguel. Na ako'y walang muwang. Bakit ikaw? Sophia. Grabe. Ang asawa ni Miguel Cruz ay si Ma'am Sofia pala. May magandang palabas na magaganap. Baka si Sofia ay tagapagmana ng mga Reyes. Si Sofia, hindi pa rin sumusuko kay Miguel at muling sinusubukang damaykit. Sofia,
Sadyang ginagawa mo ito, di ba? Alam mong si Miguel ay hihingi ng tulong kay Ma'am Sofia ngayon, kaya nagpanggap ka, di ba? Oo. Huwag mong isipin na dahil Reyes din ang apelyido, ikaw na ang tagapagmana ng mga Reyes. Hindi mo ba tinitingnan ang suot mo? Ang damit na yan, hindi mo alam kung saan mo nakuha. Kung gayon, sabihin, ang damit na ito, saan galing? Sigurado, binili yan ng matandang lalaki para sa pipitsugin ay pipitsugin. Huwag mong isipin na porke nakadamit ka ng balahibo ng Phoenix, magiging Phoenix ka na. Sino ang nangahas sa pagbintangan ng anak ko? Tito Alejandro, nagbalik na po kayo. Tinawag siyang Tito Alejandro. Hindi siya basta-basta, isang simpleng katulong. Hindi kaya siya, ang pinuno ng pamilya Reyes. Si Sofia ay tagapagmana ng mga Reyes. Paanong nangyari yan? Kayo na naman. Pinagplanuhan nyo yan, magkasabwat kayong umaarte para lokohin kami. Paanong si Sofia ay tagapagmana ng mga Reyes? I swear on the Lee Group. Ang nasa harapan ninyo ay ang pinuno ng Reyes Group, si Don Alejandro Reyes. Ito ang simbolo ng pagiging pinuno ng pamilya Reyes. Ako si Don Alejandro Reyes. Magaling, Sofia. Ikaw pala ang tagapagmana ng mga Reyes. Bakit mo itinago sa akin? Pinagmukha mo akong clone. Talaga bang nagmalasakit ka sa akin? Sa buong lungsod area, kami lang ang Reyes ang apelyido. Kung nagbigay pansin ka lang sana, hindi mo pa ba matutuklasan? Hindi ba't sinabi mong natatakot kang pinagnasaan ko ang yaman ng pamilya niyo? HMMPH, ang lalaking tulad mo, kahit magbantay lang ng bahay ng pamilya Reyes. Masasabi kong sobrang tanga mo pa rin. Nang handa na akong sabihin sa'yo, kasama mo naman siya. At nag-check-in sa hotel. Noong panahong yon, talagang ihahatid ko lang si Valerie sa ospital. Naipaliwanag ko na sa'yo, bakit hindi ka maniwala? Tama na, Miguel Cruz. Kung ano man ang totoo, hindi na mahalaga. Sofia, isang pamilya tayo, di ba? Tingnan mo, kasal ka na kay Miguel. Bakit ka pa nagtuturing na iba? Hindi mo ata natatandaan. Mula nang dumating si Valerie sa bahay namin, palagi kang mainit ang ulo sa akin. Lahat ng kilos ko ay mali sa paningin. Sa bahay pa nga, araw-araw mong pinapatingin ang divorce papers namin. Ito ay hindi pagkakaunawaan, isa itong pagkakamali. Si Valerie, hindi naman makapantay sa'yo. Hindi si Valerie ang hindi makapantay sa akin, kundi ang pamilya Santos ang hindi makapantay sa pamilya Reyes. Sofia, pwede po bang kausapin nyo ang itay nyo? At sabihan ng magandang salita si Miguel. Impossible. Impossible. Sofia, huwag kang binibigyan ng espasyo. Umaabuso ka na. Huwag mong kalimutan. Ikaw at ang Miguel ko ay legal na mag-asawa. Sa isang tagumpay, lahat ay matagumpay. Sa isang pagbagsak, lahat ay babagsak. Bukod pa rito, ang pamilya Reyes ay iisa lang ang anak, di ba? Ngayon nakasal ka na kay Miguel, ay kasal na. Ang yaman ng pamilya Reyes, kalahati niyan ay dapat para kay Miguel. Nakakita na ako ng makapal ang mukha. Pero hindi pa ako nakakita ng kasing makapal ng mukha mo. Bulay. Pangit pakinggan ang sinasabi mo. Ikaw ba ang gumawa ng herbal na sopas? Ang huling disipulo ni Maestrong Aguila, personal na gumawa ng herbal na sopas para sa'yo ng 3 taon. Ano pa ang gusto mo? Patawad, Sofia. Dati mali ang pagkakaintindi ko sa'yo, kaya ang mga ginawa mo nitong mga araw, hindi ko naisipin. Pwede pa ba tayong maging tulad ng dati? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para apiin ng ganyan ng anak ko? Itay, wag na po kayong magalit dahil sa ganyang tao. Hindi po sulit na masira ang kalusugan ninyo sa galit. Talaga pong ikinalulungkot ko ang pagkukulang sa pag-aasikas. Naiintindihan ko. Miguel Cruz, sino ang nagbigay sa'yo ng kumpiyansa para isipin mong sa tingin ko'y kailangan kita? Sofia. Para sa mahal kong Sofia, iningatan ko siya na parang kristal. Sobrang pinahahalagahan. Bago pa man magdalaga ang anak ko, hindi nawawalan sa paligid niya ng 8 katulong. At ang 8 katulong na ito ay sadyang sinanay para sa kanya. Pero kayo, ang isa ay may ibang pamilya. Ang isa naman ay nagtatamasa ng pagsisilbi ng anak ko. At inaapi pa siya. Itay, patawad.
Ako po'y walang muwak. Hindi, Sofia, lahat ay kasalanan ko. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Huwag mo nang isipin yan. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagan ang mahal kong Sofia na bumalik sa'yo. Sofia, nagmamakaawa ako, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Alam ko na ang pagkakamali ko. Sofia, parang nabulag ang isipan ko. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Sofia, hindi ba't pinakamamahal mo si Miguel? Nagmamakaawa po ako sa inyo. Bigyan mo pa si Miguel ng isa pang pagkakataon, ha? Hindi kayo humihingi ng tawad sa akin, kundi sa tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod Arya. Kuya Miguel, nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa akin dati? Ito ang kwintas na jade na regalo sa akin ni Miguel Cruz. Valerie, ang kwintas na jade ko, bakit na sa'yo? Bakit na sa'yo ang kwintas na jade ko? Ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Valerie, sabihin mo, bakit na sa'yo ang kwintas na jade? Ano ang sinabi mo kanina? Ito ba ang kwintas na jade mo? Sir Miguel, kayo'y importanteng tao at sadyang makakalimutin. Hindi ganyan, Kuya Miguel. Talagang sa akin ang kwintas na jade. Ito ang kahang pamana ng pamilya Cruz. Kung saan nakaimbak ang aming kwintas na kambal isda, kung makikilala mo ang taong gusto mong makasama habang buhay. Ibigay mo ang kabilang bahagi sa kanya. Handa ka bang tanggapin ito? Handa ako. Kapag gumaling na pakakasalan kita, hindi na tayo maghihiwalay. CJ, Paano nangyari ito? Ikaw pala si Sofia. kaya pala, gumamit ka pala ng ganitong paraan para maging sunod-sunuran sa'yo si Miguel. Noong una, nag-aalala ako na dahil sa aksidente at amnesia niya, na baka makasama sa kanya kung pipilitin siyang makaalala. Pero hindi ko inakala na naging oportunidad mo pa pala. Hindi po ganoon, Kuya Miguel. Ako ang mahal ni Kuya Miguel. Ako po. Kuya Miguel, pakinggan mo po ako. Ako si Sofia. Kaya pala, ikaw pala ang matagal nang hinahanap ni Miguel na si Sofia. Hindi nagkakilala ang magkakampi. Magkakapamilya lang din pala. Sino ang nagsabing pamilya kita? Ang anak ko ay hindi kung ano-anong bagay lang, na basta mo na lang kukunin kung kailan mo gusto at itatapon na lang kung ayaw mo na. Tapos na. Tapos na ang lahat. Sofia, pakinggan mo ako. Dati, dinala ko siya sa ospital. Iniisip na ikaw siya. Ako rin ay niloko. Balay. Ang Miguel ko ay niloko lang din na babaeng sinungaling na yan. Tingnan niyo po ang sitwasyon. Pwede po bang palampasin na lang natin? Huwag na huwag mong iisipin yan. Sofia, pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sofia, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mahal kong Sofia, huwag ka nang tatalon ulit sa kapahamakan. Huwag mong kalimutan kung gaano sila kawalang utang na loob. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Hindi po ako ganoon kahina. Tandaan nyo, dugo ninyo po ang dumadaloy sa akin. Balay. Bilang mga nakatatanda po, dapat po nating payuhan na magbati. Huwag maghiwalay. Bakit nyo po pinipilit na maghiwalay ang mga bata? Huwag kang basta-basta kumakapit dito. Wala kaming balay na tulad mo. Hindi ba kayong pamilya Cruz ay hinahamak nyo po ang pagkatao kong galing sa simpleng pamilya? Bakit po ngayon? Kayo naman ang lumalapit at nagmamakaawa? Misunderstanding. Misunderstanding lang ang lahat. Sa tingin ko, hindi lahat ay misunderstanding. Kanina po sa labas, ano po ang sinasabi niyo? Ang isa, sinabing mababa ako. Ang isa naman, may sakit daw akong nakukuha sa pakikipagtalik. At ako ang tinutukoy niya, mababa at may sakit na nakukuha sa pakikipagtalik na tao.
ang nagtrabaho bilang tagahatid ng pagkain sa loob ng 3 taon, ang umasikaso sa lahat at nag-alaga sa pamilyang ito. Ako nagkamali ako ng tao. Alam kong sobrang mali ang nagawa ko. Ang dahilan kung bakit dati kinampihan ko siya ay dahil inakala kong ikaw siya. Kung ako pa rin po ang inaakala ninyong pulubing si Sofia, magiging ganito pa rin po ba kayo? Hinding-hindi. Lagi ninyong sinasabi na mukhang pera ako. Pero sa tingin ko, ang tunay na mukhang pera ay kayo po. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pakiramdam ng maubusan ng pera. Hello, Roy. Ngayon, nakipagkita ako kay Leo. Sa tingin ko, siya ay isang interesanteng tao. Ngayon, mag-invest ng 50 bilyong piso sa Lee Group. 50 bilyong piso. 50 bilyong piso lang. Bakit nagulat na kayo ng ganyan? Sofia, huwag ka naman pong ganyan. Alam na alam mo po, na magkaaway sina Miguel at Leo. Parang dinudurog niyo po ang puso ni Miguel. At dahil sa pamilya Reyes ni, malapit nang matapos ang pamilya Cruz namin. Nakikiusap po ako sa'yo. Bilang ina niya, nagmamakaawa ako sa'yo, tulungan mo po si Miguel. Hindi dahil sa iba, kundi para na lang sa ilang taon ninyong pinagsamahan bilang mag-asawa. Kung sinabi niyo po iyan sa akin ilang araw lang ang nakalipas, baka sakaling pinalampas ko pa kayo. Pero ngayon, huli na. Siya, si Valerie. Lahat ng nangyari sa'yo at kay Miguel, dahil sa kanya, dahil lahat sa kanya. Ikaw na matandang mangkukulam, bitawan mo ako. Sofia, kasalanan niya ang lahat. Ako na ang magtuturo ng leksyon sa kanya para sa'yo. Huwag ka na po sanang magalit, ha? Bitawan mo ako. Ako ang tagapagmana ng mga Santos. Paano mo ako nagawang ganyanin? Ang maliit na Santos Group. Ano ang big deal doon? Nagyayabang ka pa rin dito. Ang manugang ko ay ang tagapagmana ng mga Reyes ng lungsod Arya. Pero huwag mong kalimutan na ang pamilya Reyes ay hindi kinikilala ang kasal ninyo. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana magagalit si Sofia. Ikaw, letsyeng matanda, huwag kang magmalinis. Hindi ba't ikaw ang nagutos sa akin na magpanggap bilang si Sofia at angkinin ang paggawa ng herbal na sopas? Tama na. Hindi pa ba sapat ang gulo? Sofia. Mayroon pa bang? Hindi ko alam. Lumayas kayong lahat dito. Sofia, tama ba ang hula ko? Ano? May apo na ako. Mahal kong Sofia. Okay lang po, Itay. Kung may sira sa ulo si Sir Miguel, dapat siyang magpatingin sa doktor. Hindi yung nandito siya, na hindi makaintindi ng salita ng tao. Kung sinabi niyo sa akin yan ilang araw lang ang nakalipas, baka sakaling pinalampas ko pa kayo. Pero ngayon, huli na ang lahat. Ang apo ko, anong nangyari sa kanya? Kailan nangyari yan? Tanga, nagtatanong ka pa? Ay, balay. Kung may sasabihin po kayo, pag-usapan natin ng maayos. Bakit po kayo nananakit? Ikaw na matandang hakluban. Tumahimik ka dahil sa katangahan mo. Pinagbintangan mo ang anak ko na nagnakaw ng lihim ng walang kwenta mong kumpanya at kinulong mo pa siya noong umalis siya sa bahay ninyo. Sa sobrang galit niya, nagpakita na siya ng senyales ng pagkalaglag. Mabuti na lang at naisalba pa. Galit na galit ako. Sofia. Sofia. Hindi ba't nag-utos ako? Ngayon, huli na ba ang lahat? Hindi ako tao. Miguel, huwag kang ganyan. Ay, anak ko. Maniniwala ka man o hindi.
Ang pagkidnap sa'yo ay hindi ko ideya. Ideya mo man o hindi, ang mga ginawa mo noong nakidnap ako ay hindi mabubura. Hello, si Sophia Reyes ito. Gusto kong marinig ngayong araw ang balita ng pagbagsak ng Santos Group. Sige po, ma'am. Sofia Reyes, ako ang may gawa ng lahat ng ito. Wala itong kinalaman sa pamilya ko. Patawarin mo ang pamilya ko. Alam mo na buntis ako mula pa noong simula. Tama ba? Wala akong alam. Huwag kang lumapit. Pananatilihin kita sa lungsod area. At ang lungsod area ay ang aking teritoryo. Pabubuhayin kita sa pagdurusa sa buong buhay mo. Ihatid siya palabas. Ah, ikaw. Dahil sa'yo, wala na akong apo na lalaki. Kuya Miguel, sinasaktan mo ako. Bakit ka nagsinungaling? Bakit mo pinatay ang anak namin? Dahil mahal na mahal lang kita, Kuya Miguel. Kuya Miguel, gusto lang kitang makuha ng sobra. Anong masama sa ginawa ko? Miguel, bitaw na, mamamatay na siya. Kung mamamatay siya, makukulong ka. Miguel, ayaw mo na ba talagang makipagbalikan kay Sofia? Ang pag-ibig mo ay nakakasuka para sa akin. Hello, Itay. Huwag mo akong tawaging Itay. Tingnan mo ang ginawa mo. Wala na ang Santos Group. Huwag ka nang bumalik. Mula ngayon, akong si Ricardo Santos. Ay ituturing na wala akong anak na tulad mo. Itay. Paano nangyari ito? Ilang minuto pa lang. Sir Miguel, isinara na po ang Cruz Corporation. Naiintindihan ko. Kuya Miguel, ayaw na sa akin ni Itay. Pwede mo ba akong patuloyin? Wala na talaga akong mapuntahan. Huwag mo na akong mandirin pa. Sophia, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Mahal kong Sofia. Mula ngayon, ikaw na ang pinuno ng pamilya Reyes. Hindi ka na pwedeng maging pasaw tulad ng dati. Kahit paanong pakiusap ng Miguel na iyon. Umaasa si Itay na magiging matatag ka tulad ngayon. Huwag po kayong mag-alala, Itay. Ang dating Sofia Reyes ay patay na. Miguel, ilang araw ka nang hindi kumakain. Uminom ka man lang ng tubig. Anak ko. Sa ginagawa mong hindi pagkain at pag-inom, masisira ang katawan mo. Ang katawan na ito ay pinagaling ni Sophia. Pero ginamit ko lang para apihin siya. Hayaan na kung masisira. Hindi naman ito akin sa simula pa lang. Anak ko. Ang katawan na ito ay pinaghirapan ni Sofia nang walang tulog. Kung ganyan mo sasayangin ang sarili mo, hindi ba't masasayang lang ang pinaghirapan niya? Inay, alam mo rin na ito ay pinaghirapan niya. Bakit mo ako niloko noon? Kasama si Valerie Santos. Inay, ako ang sarili mong anak. Bakit mo ako niloko kasama siya? Anak ko. Umaasa lang si inay na magiging mas maayos ka, mas maayos pa. Hindi rin alam ni inay noon na si Sofia Reyes ay tagapagmana ng mga Reyes. Kung alam ko lang. Hindi ko sana siya ginan yan.
Tingnan mo. Lahat dito sa bahay ay inayos ni Sofia. Ngayon, umalis na siya. Ang bahay na... Mukha pa bang tahanan? Tama ang sinasabi nila. Ako, si Miguel Cruz ay isang tanga. Ang pinakatanga sa mundo. Nawala ko ang babaeng pinakamamahal ko. Anak ko, anong nangyayari sa'yo? Huwag mong takutin si inay. Bagaman si Sofia Reyes, ang pinakamakapangyarihang tagapagmana sa lungsod Arya, pero hindi rin naman pahuhuli ang anak ko. Baka sa loob ng ilang araw, kapag nakapag-isip-isip siya, babalik siya. Hindi na. Kung hindi, edi hindi. Sa tingin ko, si Sofia Reyes, bukod sa kanyang katayuan, ay wala namang maipagmamalaki. Inay. Tuwing nag-aaway kayo ni Sofia noon, binabaluktot mo rin ang katotohanan, tama? Hindi ganyan. Tama sila. Sunod-sunuran lang ako sa inyo. Wala akong silbi. Miguel, saan ka pupunta? Sofia, nakita mo ba ang Miguel namin? Kung hindi mo siya mahanap, dapat sa istasyon ng pulis ka pumunta. Hindi sa akin. Pero kung saan-saan ko na hinanap, hindi ko pa rin siya makita. Hindi rin siya sumasagot sa tawag. Wala na akong magagawa, nag-aalala ako na baka may nangyaring masama kay Miguel. Nagkaanak ka rin naman, kaya siguro maiintindihan mo ang puso ng isang ina, di ba? Wala kang karapatang banggitin ang anak ko sa akin. Kahit hindi siya naisilang. Anak din naman siya ng pamilya Cruz namin. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na ibinigay ko sa'yo noon. Ikaw ba ang nagpadala ng tao para dalhin si Miguel? Kaya hindi ko siya mahanap. Dito mo pala ako hinihintay. Anak, saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Hindi ko inakala na ang Sir Miguel ay may ugali palang manilip. Hindi ko naman gustong istorbohin ka. Gusto ko lang makita kung kumusta ka. Hindi ko talaga inakala. Ang tanyag na sihi ng Cruz Corporation ay may ugali palang manilip na parang daga sa imbornat. Sofia, huwag kang sumosobra. Kahit noon pa, kung may nagawa kaming mali sa'yo, huwag mo naman kaming ganituhan. At saka, kayong dalawa ni Miguel ay hindi pa diborsyado. Ang bibig niyo po, tulad pa rin ng dati, binabaliktad ang katotohanan. Sayang, ang manugang na dati ninyong minamaliit. Sa ngayon, ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod Arya. Ngayon, ang anak ninyo ay naghahabol sa akin. Hindi niya nga po kayang abutin ang isang malaking ladrillo sa tarangkahan ng pamilya Reyes. Ay, naalala ko na. Ang kumpanya po ng anak ninyo ay nalugi. Kailangan niyo po ba ako magrekomenda ng ilang maaasahang nursing home dahil wala na ang manugang na dumating sa kailangan po ng mag-aalaga sa inyo hanggang sa huli, hindi ba? Ikaw, Inay, Bakit ngayon ka lang nagpapanggap na mapagmahal? alam ko marami pong ginawa ang ina ko sa inyo. Humihingi po ako ng tawad para sa kanya. Pero isa rin po akong biktima. Tigil. Wala po akong interes sa lahat ng sinasabi. Bukod pa rito. Sa lahat ng ginawa niya noon, wala po ba talaga kayong alam? And Cruz, wag niyo po sanang pagtakpat at lokohin ang sarili niyo. Cruz, simulat sa pool. Hindi mo alam kung ano ang problema mo. Sobrang tanga mo. Isama niyo po ang ina niyo. At umalis sa bahay ko. Pasensya na po. Alam kong huli na ang lahat ng sasabihin ko. Sofia, ano pa po ang kailangan kong gawin para mapatawad niyo ako? Patawarin? Cruz, sobra naman yata ang tingin mo sa sarili mo. lahat ito ay kasalanan ni Valerie. Anong kinalaman ng Miguel ko rito? Kung hindi nagpanggap si Valerie na ikaw, hanggang ngayon masaya pa rin tayong isang pamilya. Bukod pa rito,
Kung hindi ka, iniligtas ni Miguel mula sa sumabog na pabrika noon, buhay ka pa ba sana ngayon? Anong tinatawa-tawa mo? Ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay, hindi madaling bayaran. Utang na loob sa pagliligtas ng buhay? Naging bulag talaga ako. Ginamit ko ang buong kabataan ko at ang buhay ng anak ko para bayaran yang maliit na utang na loob. Iniisip mo ba na ako, si Sofia Reyes, ay pinahahalagahan ang maliit mong utang na loob? Kahit wala ka noon, ang mga pinadala ni Itay ay makikita na ako sa susunod na sandali. Sinwerte ka lang. Ngayon, itong utang na loob, binayaran ko na ng may tub at ang sarili kong buhay. Tubot puhunan, bayad na. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Buhay man o patay, wala na tayong pakialamanan. Ano ba talaga ang nangyari at naging ganito tayo? Sa tingin ko, kahit 800 taon, hindi mo pa rin maiisip. Sofia, Inay, kung talagang kinikilala mo ako bilang anak, huwag ka nang makialam sa amin ni Sofia, okay? abat ngayon ako pa ang sinisisi mo. Para sa ikabubuti mo rin naman ito. Bakit mo ako Gina ganito? Noon, pinaghirapan kitang palakihin. Tapos ngayon ako pa rin ang sinisisi mo. Sofia, siguradong maibabalik kita. Anak, nandito ka na. Anong gulay ang binili mo? Bakit gulay na naman? Dahil sa pagde-deliver ko ng pagkain ngayon, 100 piso lang ang kinita ko. Dati raw, si Sofia Reyes ay nakakakita ng 300 piso sa isang araw. Dahil nagtatrabaho siya araw at gabi. Wala akong silbi. Anak. Anak, paano kung pabalaykan mo na lang siya? Para hindi ka na magde-deliver, at hindi na rin ako gagawa ng gawaing bahay. Magde-deliver ako ng pagkain, hanggang sa maabot ko ang bilang ng deliveries niya. At ano sa tingin mo ang karapatan mong isipin? Nababalik siya para maging alipin ng pamilya natin. Sofia Reyes, hindi ako naniniwala. Talaga bang iniwan mo ang anak ko at hindi na babalik? Mas mahirap pala ito, kaysa sa kumita ng pera sa labas. Sofia. Ma'am Sofia, ngayong nakuha nyo, na pinamunuan ng pamilya Reyes sa pagkuha ng pinakamalaki lupang maaaring i-develop sa lungsod area. Ano po ang plano ninyong itayo? Paumanhin po, confidential muna. Kung gayon, Ma'am Sofia, maaari nyo po bang sagutin ang tungkol sa pagiging kasal nyo dati? Totoo po ba ito? Iyon po ay totoo. Pero bata pa po ako noon. Parang naglalaro lang ng bahay-bahayan. Ang lalaking nakikitang kasama nyo, Ma'am Sofia, siya na po ba ang magiging lalaking bida sa susunod ninyong kasal? Paumanhin po, confidential muna. Hindi, Sofia. Hindi ito totoo. Niloko ako ni Sofia. Pupuntahan ko si Sofia para linawin. Aalis na po ako. See you later, mahal kita. Sofia, aalis ka ba? Bakit nandito ka na naman? Totoo ba ang lahat ng sinabi sa balita? And with Cruz, ano po ang pagkatao? Para tanungin ako tungkol dito. Hindi pa ako pumirma sa kasunduan. Sofia, alam mo ba, ngayon, sa pagde-deliver ko ng pagkain sa isang araw, nalampasan ko na ang bilang mo. Ngayon naintindihan ko na ang pakiramdam mo. Sa wakas, nalaman ko na kung bakit pag-uwi mo galing sa pagde-deliver. Amoy gamot ang katawan mo. Naiintindihan ko na rin ang pang-araw-araw na gastusin. At kung gaano kahirap para sa isang babae, ang alagaan ng lahat sa loob at labas ng bahay. Alam ko rin kung gaano kasakit para sa isang babae na makita ang lalaking mahal niya na may kasamang iba. Gaano kasakit sa loob. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin?
Gusto ko lang sabihin na naiintindihan na kita ngayon. Dati, sobrang mali ako. Hindi ko dapat pinagbulag-bulagan. Ang alitan niyo ng ina ko, higit sa lahat. Hindi ko dapat ginawang katangahan na ipagkamali ang mukha mo sa iba. At napagkamalan ang peking hiyas bilang perlas. Tapos ka na bang magsalita? Sophia, makikipag-date ka ba? Cruz, nakatira ka ba sa dagat? Ang lawak naman ng sakop mo. Sophia, sa tuwing naiisip kong makakasama mo ang ibang lalaki, hindi ko mapigilan ang sakit ng puso ko. Sophia, sa mga araw na ito, palagi kitang iniisip. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dati hindi ka ba mapagmataas? At inuutusan akong humingi ng tawad sa iba? Bakit ngayon tulad ng aso, nagmamakaawa ka sa akin? Ang dating Sofia Reyes ay patay na. Ang kasalukuyang Sofia Reyes ay ang tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang Sofia Reyes na ito ay isang tao na ikaw, Miguel Cruz, ay wala nang magiging kaugnayan habang buhay. Iyan si Sofia Reyes. Sofia Reyes. Kung hindi dahil sa iyo, hindi malulugi ang pamilya namin. Ngayon, wala na akong mauuwian. Hinding-hindi kita palalampasin. Sige na, wag na po kayong magmadali. Nagkaroon lang po ako ng aberya kanina. Sofia Reyes, bakit mo naman basta na lang sisirain ang lahat sa akin? Bakit ka ganoon kamahal ni Kuya Miguel? Bakit hindi ako ang nakilala ni Kuya Miguel? Ilang taon na ang nakalipas. Bakit hindi ako ang mahal ni Kuya Miguel? Bakit hindi ako ang tagapagmana ng pamilya Reyes? Alam ko na. Sofia Reyes, bakit? Hindi ka maaaring mamuhay ng mas maganda kaysa sa akin. Ikaw lang ang hindi dapat. Sofia Reyes, pumunta ka sa impyerno. Sophia, ingat. Paano ito nangyari? Bodyguard, hulihin siya. Paano ito nangyari? Bodyguard, hulihin siya. Kung sakaling mawala ako, ito'y magiging isang mabuting bagay. Ituring mo na itong pagbabayad sala ko sa'yo. Huwag kang magsalita. Hindi ito ikamama. Nag-aalala siya sa akin. Papatatawarin niya ba ako? Miguel Cruz, tingnan mo ang babaeng mahal mo. Malapit ka nang mamatay sa harap niya, pero wala pa rin siyang reaksyon. Ito ang babaeng minahal mo. Walang puso at makasarili. Bakit hindi mo na lang ako tinitingnan? Mas magaling ako sa kanya ng 1,000 beses. Mas magaling ng 10,000 beses. Kuya Miguel Cruz. Dalhin siya sa pinakamagaling na ospital sa lungsod area. Sabihan ng ospital na iligtas siya sa lahat ng paraan. Ang lahat ng gastos ay sasagutin ng pamilya Reyes. Opo. Hindi ko akalaing may ganoon kang kalakas na loob. Nangahas ka pang pumatay. Hindi pa ba sapat ang leksyon na ibinigay ko sa'yo? Sofia Reyes. Hindi mo ba tinitingnan yung mukha mo kung gaano yan kasuklam-suklam? Sayang at hindi kita napatay. Araw-gabi, pinapangarap kong patayin ka. Bakit bawat pagkakataon ay lagi kang nakakalusot? Akala mo ba na kung hindi ako sinalo ni Miguel sa saksa, mapapatay mo na ako? Ang mga bodyguard ng pamilya Reyes, itinuturing mo lang bang palamuti? Oo, ikaw ang tagapagmana ng pinakamakapangyarihan na pamilya sa lungsod Arya. Hindi ka ba umaasa lang sa iyong katayuan para mangapi ng tao? Ikaw ang may kagagawan. Ikaw, inagaw mo ang lahat sa akin. Akin si Miguel Cruz. Akin ang kayamanan at karangalan. Tulisan ka, magnanakaw ka. Ikaw ang nagnakaw ng lahat sa akin. Valerie Santos, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka ng pinagkaiba sa isang baliw. Ikaw ang umagaw kay Kuya Miguel. Ikaw ang umagaw ng lahat sa akin. Ang pagpaplano ng engkwentro sa hotel ay sarili mong gawa. Sadyang pinapagkamali si Miguel tungkol sa akin. Nanggugulo ng walang dahilan, nanggagat.
Sinulsol ang kanyang inay na saktan ako at ang pagkamatay ng anak ko. Kasama ka rin doon, hindi ba? Ang tinatawag mong pag-ibig ay kasakiman na nababalutan ng pagpapanggap. At pagiging possessive, ginagamit mo ang pagmamahal para lang masatisfy ang kasakiman. Kahit kailan, hindi mo minahal si Miguel Cruz. Ang minahal mo lang ay ang katayuan niya bilang bagong sikat na bituin. Ang minahal mo lang ay ang kanilang papuri. Nainggit ka at baliw na baliw sa inggit. Kaya gumawa ka ng kahit anong paraan. Ginamit ang lahat ng maruruming taktika. Pero ang peke ay peke pa rin. Kahit isuot mo pa ang damit ng hari, hindi nito mababago ang iyong pag-ibig. Isang dagang kanal. Hindi ganoon. Hindi ganoon. Mahal ko siya. Mahal ko si Kuya Miguel. Ikaw ang may kagagawan nito. Hindi ka mamamatay ng payapa. Mga gwardya, patahimikin siya, masyado siyang maingat. Ibigay siya sa pulisya. Sabihan si Achoy Morales ay demanda siya sa kasong kidnapping at attempted murder. Matibay ang ebidensya. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Miguel. Oras na para uminom ng gamot. Kinontak ko si Sofia, pero hindi ko siya makontak. Huwag kang mag-alala, kahit lumuhod pa ako sa iba. Ibabalik ko siya sa'yo. Inay, kunin mo ang dokumento sa bedside drawer. Anak. Miguel Cruz, sobrang sakit ng tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Kasalanan mo yan. Umalis ka. Pa, ikaw na babaeng walang halaga. Gaano kalakas ang loob mo ngayong araw para makipag-usap sa akin ng ganyan? Mahal kong Sofia, kumayo ka na. Malaki ang mundo. Dapat marami kang makita. Nandito ako sa bahay. Wala kang dapat ipag-alala, ha? Kapag napagod ka na sa paglalakbay, umuwi ka at magpahinga. Itay, laging narito sa bahay at naghihintay sa'yo. Itay, madalas po akong uwi para bisitahin. Ingatan niyo po ang inyong sarili. MHM.